Napakahalaga yung kadahilanan ng pagkilos at yung pamamaraan kinakailangan maging maliwanag sa nabanggit na mga gawain at maliwanag ito na ipinamanig ni Jesus sa mga iskriba, sa mga Pariseo, at kahit na sa atin ngayong kapanahonan na ito, na kung ano yung pagkilos, kinakailangan maging aware tayo sapagkat baka hindi natin namamalaya, hindi natin higit na mauunawaan nabanggit na mga gawain. So maliwanag mo kay Jesus na siya na parito upang tawagin ang mga makasalanan. At ang isa sa pamamaraan na nakita ni Jesus sa ay makisama. At hindi dahil sa pag sinabi mong makisama, ay sasama ka sa kanila sa lahat ng bagay. Bahagi mo, hindi ka namang gumagawa ng kasalanan. Nakikikain ka lang naman kasama ng mga makasalanan. Hindi ka namang gumagawa ng kasalanan. Bagaman hindi inaalis ni Jesus na sabi nga natin dito na tinatawag natin danger of misinterpretation. Bahagi yun. Pero siguro din dapat din tayong nagkaroon ng malawak na kaisipan na maunawaan natin na sabi nga natin kung maliwanag na kaya ka na ito para tawagin ang mga makasalanan, hindi para ikaw ay maging katulad nila. Ngunit sila yung makuha mo. Kaya nga, at hindi naman yun masisira, simple ba makikikain ka sa kanila. Kasi yung kaisipan kasi ng mga Hudyo, alam naman ni Jesus na na by association, makasama mo lang sila para magkakasala ka na. Hindi naman kara-kara na gano'n. Kaya nga huwag yung kaisipan ng sinodality ay yun ang tawag natin ngayon, sinodality. Ay kasama ang alin, hindi lang basta kasabay pagkakataon nais mo silang sabayan, hindi ka lang kasama at bahagi rin noon yung elemento na sabi nga sa sinodality ay alin yung pakikinig. Kasi paano mo sila mapapakinggan kung hindi mo sila nakakausap
mo sila nakakahalubilo, hindi mo sila, sabi nga natin ay nagiging kaakibat sa nabanggit ng mga gawain. Kaya rin po, kung minsan, kahit na yung synodality at kahit na yung Second Vatican Council, ay may mga adverse reaction. Kasi parang may nagpapahayag na yan ay mga pagbabago na sa tingin ng iba na dumalayo sa turo ng ating Panginoon sa Kristo. Ganon din yung kaisipan ng mga Hudyo, lalo-lalo ng mga Eskriba, mga Pariseo. Nakikisama ka sa kanila dyan, magiging makasalanan ka rin. So, bahagi yun. Dito naman sa synodality, akala mo ba, yung simbahan, democratize? Hindi yun. Kasi kung sinabi natin yung democratization, ay yung kung sino yung maraming may gusto yun. Hindi yun. Yung pananampalataya will remain intact. Pero yung mga pagkilos na hindi naman nakapagbabago ng pananampalataya, katulad na ng halimbawa yung sample, yung sabi na natin ay yung kung inyo nang alala, kung minsan pinatataas ko ng kamay, katulad na halimbawa kung sarili ito, mamaya, yung ating pong time recollection, kung anong oras. Hindi yung democratization yun. Kasi wala namang masama doon. Yun pa rin yun. Time recollection pa rin yun. Ilang, kinukuha natin na, well, hindi naman lahat atin na recollection. Pero yung mga atin, kinukuha natin yung survey na kung sakaling atin, ano yung oras na mas favorable. 10 o'clock ng umaga, 2 o'clock ng hapon, o sabi nga natin, yung 4 o'clock ng hapon. So, yun yung ating pinapili. At mas marami yung 4 o'clock. So, wala namang problema nun kasi sabi na natin, schedule yun naman yun. Kasi yun ang nakikita natin na hoping na mas marami siguro yung aatin sa 4 o'clock kaysa doon sa mga umaatin na 2 or 10 o'clock ng umaga. Kasi yun ang lumabas. So, ibig sabihin, yun ang synodality. Hindi yung question of faith. Ngunit yung yung paglalaban ng pagkilos na kung maaari ay mas marami ang makasasabay. So, ganun po. Ganun din yung Second Vatican Council. Hindi rin kung isa nila na yung India. Kaya di po kung isa may contention between the Latin Mass and then yung vernacular na misa, yung tinatawag natin na ordinary form yun at saka yung extraordinary form.
pareho pa rin minsan yun. Bahagi yun. Yung isa ay laging lang. Ay yung minsan natin, bago mag-second Vatican Council, pwede rin yun. Kaya lang ngayon, may restriction lang. Pero pwede ka naman magkaroon ng Latin Mass using the tinatawag natin ngayong Novo Ordo. Yung misa natin, pero yung salitang namin ay Latin. Yung tinatawag natin extraordinary Mass, iba yun. No? Kasi yun ay yung misa na ginagawa bago mag-second Vatican Council. Yung pare, doon nakaharap sa altar. Kaya may makikita kayo na hanggang ngayon, may mga altar na nakadikit doon sa retablo. Kasi yung ginagamit nilang misa doon, yung tinatawag natin extraordinary form. So, pinapayagan pa rin yung simbahan yun. Kaya lang, ay pinakailangan ng otoridad. Kasi bahagi mo yun, yun ay kututubusin, may mga katusismo rin. Kasi baka hindi nyo maintindihan kapag sinabi na kapag ibig sabihin dapat ay nakasasagot din yung tao at alam ng tao yung sinasagot. Kasi laging, katulad na ng halimbawa noon, tinatanong ko noon, alam niyo ba yung Santa Regina? Kung ano yung sa Tagalog, ay nung una sabi nga hindi nila alam kung ano yung Santa Regina. Anong sinabi ko na, hindi, kapag yung Maria lang yan. Kasi nga, natin. Kaya hindi natin na-intindihan mo. Kapag ginawa mo na yan pala yung Santa Regina. Kaya kinakailangan sa pagganang uli, may katisismo. Kaya pareho ang pinapayagan ng simbahan. Kaya dapat maging kilala sa atin. Kasi kung hindi, sabi nga natin, yun kasi yung magiging problema, ano yun? Baka mangyari ay maging mga anting-anting dam, antingin natin. Mumbling of words without knowing the meaning. Kaya kinakailangan maliwanag sa atin yung purpose at saka yung pamamaraan. Yung ways para marating ang purpose na yan. Na makita natin katulad ng pinahayag ni Jesus. Ano yung kanyang purpose? Na iligtas ang mga makasalanan. Pamamaraan na rin. Isa sa nakita natin ito yan. Yung makisalo sa pagkain. Kaya bahagi yun na kung saan ay isa na rin po sa ating mga pagkilos ay kinakailangan natin maunawaan ano ba yung purpose natin at yung pagpapamaraan natin ay tunay na magiging daan para makamit natin yung ating purpose. Kasi kung hindi natin i-connect yun, ay baka magiging katulad tayo ng